Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga pamilya sa mundo ang may mga kwento at anyo na tunay na naiiba sa nakasanayan. Kaya mula sa mag-inang walang braso na kayang gawin halos lahat gamit ang kanilang mga paa, hanggang sa pamilya ng silukon na kilala sa kanilang magkatulad na itsura, ay pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang pamilya sa buong mundo. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10, walang braso, walang takot. Isipin mong nabubuhay ka ng walang braso mula pagkabata hanggang sa pagtanda, pero nagagawa mo pa ring mamuhay ng mas masigla kaysa sa karamihan. Ganyan ang kwento ng mag-inang Linda at Timmy mula sa Illinois, na parehong ipinanganak na walang braso dahil sa isang bihirang kondisyon. Sa halip na panghinaan ng loob, natutunan nilang gamitin ang kanilang mga paa para gawin ang lahat. Magluto, magmaneho, mag-type, at kahit maglaro ng video games. Para sa kanila, wala talagang imposible, at bawat araw ay patunay na kaya nilang talunin ang mga hamon ng buhay gamit ang matinding tiyaga at determinasyon. Hindi lang basta inspirasyon ang dala nila. Ito ay isang matinding paalala na ang kakayahan ng tao ay walang hangganan. Sa kabila ng mga tingin at bulong ng ibang tao, natutunan ng mag-ina na gawing biro ang kanilang sitwasyon. Madalas nilang sabihin ang kanilang paboritong linya, "No arms, no problem." Kahit mahirap, hindi nila hinayaan na maging sagabal ang kanilang kalagayan sa mga pangarap nila. Si Linda ay mahusay magmaneho gamit ang kanyang mga paa, habang si Timmy ay mabilis mag-type ng homework at mahusay lumangoy na parang champion. Sa tuwing nakikita mo sila, ramdam mo ang saya at lakas na dala nila. Parang sinasabi nilang kahit wala kang kumpletong bahagi ng katawan, pwede ka pa ring mabuhay ng buong buo. Number 9, pamilyang mabuhop sobra. Kung iniisip mong masama na ang bad hair day mo, kilalanin mo ang Gomez Ace family mula sa Mexico. Ang pamilyang may Guinness World Record bilang pinakamabuhok na pamilya sa buong mundo. Hindi lang buhok sa ulo ang meron sila, kundi makapal na balahibo mula ulo hanggang paa dahil sa tinatawag na werewolf syndrome. Para sa iba, baka ikahiya ito. Pero para sa kanila, naging dahilan ito para yakapin ang kanilang kakaibang anyo at gawing simbolo ng tapang at kumpiyansa sa sarili. Si Larry Gomez, isa sa pinakakilala sa pamilya, ay naging performer at entertainer, kumukuha ng atensyon saan man siya magpunta. Hindi madali ang lumaki na kakaiba sa karamihan. Maraming beses silang napag-usapan, pinagtawanan o hinusgahan. Pero natutunan ng pamilya na gawing kalakasan ang kanilang kahinaan. Ginawa nilang parang natural na korona ang kanilang makapal na buhok. At ngayon ay ipinagmamalaki nila ito sa buong mundo. Si Larry mismo ay biro ng biro tungkol sa oras na ginugugol niya para lang suklayin at ayusin ito. At sa kabila ng lahat, patuloy silang nabubuhay ng masaya at puno ng kumpiyansa. Para sa kanila, hindi lang buhok ang dala nila. Dala rin nila ang kwento ng katatagan at pagtanggap sa sariling anyo. Number 8, walang gender na bata. Paano kung pinalaki ang isang bata ng walang alam na kasarian? Ganito ang ginawa ng Dennis family sa Florida sa kanilang anak na si Sparrow. Mula nang ipanganak, hindi nila ito binigyan ng kahit anong gender label at tinawag lamang bilang baby. Ang mga magulang na sina Ari at Julia ay naniniwala na sa ganitong paraan, malaya si Sparrow na tuklasin at kilalanin ang sarili niyang pagkatao. Hindi lang pamilya at kaibigan ang hindi nakakaalam ng biological gender ni Sparrow, pati mga kapitbahay at kahit ang media ay walang ideya. Para sa kanila, mahalaga na lumaki ang bata na walang kahon na kailangang pagkasiyahan. Kapansin-pansin sa bawat okasyon ng pamilya ang kawalan ng tradisyonal na kulay o laruan na para sa isang tiyak na kasarian. Ang mga birthday party ay puno ng neutral na tema at ang mga damit ni Sparrow ay pinipili niya mismo base sa kanyang estilo.
Maraming kritiko ang kumwestiyon sa paraan ng pagpapalaki na ito, pero tinatawanan lang ito ni na Ari at Julia. Sinasabing sobra lang ang pagkahumaling ng tao sa kulay pink, blue at sa mga gender reveal. Para sa kanila, ang tanging label na dapat yakapin ay love. Sa kabila ng lahat ng usap-usapan, masaya at malikhain si Sparrow, isang patunay na pwedeng mabuo ang pagkatao sa sariling paraan, malaya mula sa dikta ng lipunan. Number 7. Pag-ibig sa magkaibang taas. Isang kakaibang love story ang bumihag sa puso ng marami. Ang relasyon ni na Anton Kraft at China Bell. Si Anton na may taas na 4 na talampakan at 4 na pulgada ay kilala bilang pinakamalakas na bodybuilder sa anyang kategorya. Kayang buhatin ang higit 4 na beses ng kanyang timbang. Pero higit pa sa lakas niya, ang mas pinagmamalaki niya, ang kanyang matayog na pagmamahalan kay China, isang 6'3" na transgender na babae. Sa tuwing magkasama sila sa kalye, hindi lang basta sila napapansin, imposible silang hindi mapansin. Para sa kanila, ang taas ay walang kinalaman sa lalim ng pag-ibig. Nagkakilala sila sa pamamagitan ng mga kaibigan sa Florida at agad na nag-click ang kanilang chemistry. Si Anton, na pabirong sinasabing mas malapit siya sa puso ni China dahil sa kanyang height. At si China, na laging binibigyang diin ang gigantic personality ng nobyo, ay patunay na walang stereotype na hindi kayang lampasan ng pagmamahal. Sa kabila ng mga titig, bulungan, at minsang paghingi ng litrato ng mga estranghero, tinatawanan lang nila ang lahat. Ang kanilang relasyon ay puno ng respeto, tiwala, at saya. Isang matinding paalala na mas mahalaga ang tibok ng puso kaysa sa taas ng katawan. Number 6. Sanggol na may tinta. Imbes na mga cute na damit at laruan ang bilin para sa kanyang anak, pinili ni Shekcha Morris mula Florida na gawing malaartistang canvas ang sanggol niyang si Tilon. Bago pa man mag-first birthday ito, hindi mga permanenteng tattoo ang ginamit, kundi mga temporaryong body art na ginawang para bang rockstar ang sanggol mula ulo hanggang paa. Sa tuwing may pictorial, masayang-masaya si Tilon, tumatawa habang ipinapakita ang kanyang makukulay na tattoo. Ngunit nang makita ito ng internet, agad na sumabog ang mga komento. Marami ang bumatikos at tinawag si Morris na irresponsable at attention seeker. Pero imbes na maapektuhan, sinagot ni Morris ang mga kritiko ng biro at kumpiyansa. Tinatawag pa nga ang anak bilang baby badass. Sa halip na humina, lalo pang sumikat si Tilon. Nagkaroon ng libo-libong followers sa Instagram na naaaliw sa kanyang kakaibang hitsura. Ang bawat larawan ay nagpapakita ng isang sanggol na puno ng personalidad, kakaibang charm at tila handa ng rumampa sa entablado. Sa gitna ng kontrobersya, ipinakita ng mag-ina na kahit ang pinaka-unexpected na ideya ay pwedeng gawing masaya at inspirasyonal, basta't may halong pagmamahal at tawa. Number 5. 12 daliri. Isipin mo kung bawat miyembro ng pamilya mo ay may 12 daliri sa kamay. Para sa pamilya Dilba mula Brazil, normal nang ito dahil ipinanganak silang lahat na may 6 na daliri bawat kamay, isang kondisyon na tinatawag na polydactyly. Sa kanilang tahanan na may 14 na miyembro mula sa 4 na henerasyon, umaabot sa 168 ang kabuuang bilang ng mga daliri. Ginagawa nila itong dahilan para magbiro, magyabang sa piano duets at magpakitang gilas sa sports. Para sa kanila, ang dagdag na daliri ay hindi kakaiba. Ito'y isang biyayang nagbibigay ng kakaibang galing at atensyon mula sa komunidad. Nakilala ang pamilya hindi lang sa kanilang lugar kundi maging sa iba't ibang panig. Dahil marami ang gustong makita ang pamilyang sobra sa daliri. Kahit minsan ay may mga taong nandidiri o nantatanong ng may halong pagtataka. Sinasagot lang nila ito ng ngiti at biro. Para sa kanila, ang bawat dagdag na daliri ay bahagi ng kanilang pagkatao at kasaysayan.
Hindi nila tinatago ito, bagkus ipinapakita nila sa mundo na pwedeng gawing simbolo ng pride ang kahit anong bagay na sa iba ay tila kapintasan. Number 4. 3 asawa, isang bahay. Kung iniisip mong mahirap ang buhay may asawa, paano kung 3 ang asawa mo? Ganito ang sitwasyon ni Joe Darger mula Utah na may 3 misis, sina Alina, Vicky at Valerie, na sabay niyang pinakasalan at kasama sa iisang bubong. Sa kanilang pamilyang poligamos, may 25 silang anak na pinapalaki at bawat araw ay tila isang logistical puzzle. Hindi lang sila basta mag-asawa, magkakaibigan din ang 3 at magkapatid pa nga sina Vicky at Valerie. Kaya mas kakaiba ang dynamics ng kanilang tahanan. Para gumana ang ganitong setup, kailangan ng maayos na schedule at matinding pasensya. Ang mga birthday, family dinner, at kahit mga simpleng lakad ay planado na parang military operation. Siyempre, hindi nawawala ang mga hindi pagkakaunawaan, pero tinatawanan lang nila ito. Lalo na't may majority vote na sistema si Joe kapag may desisyon na kailangan. Sa kabila ng pagiging komplikado, nagawa nilang gawing maayos at masaya ang kanilang kakaibang pamilya. Isang patunay na ang tradisyonal ay hindi lang ang paraan para maging buo ang isang tahanan. Number 3. Mukhang palaging buntis. Ang Manorong family mula North Sumatra, Indonesia ay may kakaibang katangiang na agad napapansin. Bilugan at puno ang kanilang pisngi na parang laging naka-baby face. Ito ay dahil sa isang bihirang genetic condition na tinatawag na cherubism, na nagdudulot ng patuloy na pagbabago at paglaki ng facial features sa paglipas ng panahon. Sa halip na mahiya, ginawa nilang simbolo ng kumpiyansa ang kanilang itsura. Madalas nilang biro na mayroon silang built-in airbags at hindi na kailangan ng filter para magmukhang bata. Marami na silang pinagdaanan mula sa mga usisero at mapanghusgang tao, pero ginamit nila ang social media para ipakita na ang kakaiba ay pwedeng maging inspirasyon. Ang kanilang mga larawan at kwento ay nagbibigay ng mensahe na ang kagandahan ay hindi lang nasusukat sa pamantayan ng lipunan. Sa kanilang pamilya, ang pagkakapareho ng hitsura ay hindi lang sa dugo, kundi pati sa tapang at saya na dala nila sa bawat tao na nakakakilala sa kanila. Number 2. Pamilyang pula at puti. Sa gitna ng lungsod ng Bengaluru, India, may isang pamilya na mahilig sa kulay, pero hindi basta-basta. Sila ang Crimson Obsession Clan, pinamumunuan ni Seven Raj, na buong buhay ay umiikot lamang sa 2 kulay, pula at puti. Mula sa kanilang sasakyan, kasangkapan, damit, hanggang sa mga gamit sa kusina at kahit toothpaste tubes, lahat ay pulang-pula o puting-puti. Nagsimula ang pagkahilig ni Seven Raj noong kabataan niya, at nang makilala niya si Pushpa, ikinagulat ng lahat nang sumama rin ito sa kakaibang lifestyle ng walang pag-aalinlangan. Maging ang kanilang mga anak ay pawang naka-crimson at white din mula ulo hanggang paa. Sa bawat paglabas nila, hindi lang sila basta mapapansin. Parang isang choreographed performance ang kanilang presensya. Ang mga kapitbahay at kakilala ay kilala na sila agad, hindi lang sa muka kundi sa kulay na dala nila. Para sa pamilya, ang pula ay simbolo ng enerhiya at kalinisan, at ang puti ay para sa kapayapaan at kalinisan. Sa paningin ng iba, ito'y masyadong extreme. Pero para sa Crimson Obsession Clan, ito'y isang paraan ng pamumuhay na hindi nila ipagpapalit sa kahit anong kulay sa mundo. Number 1. Pamilya ng Silikon. Sa Nottinghamshire, England, may isang pamilya na kilala bilang the Fake Boob Family. Pinangunahan ni Chantal Marshall, isang psychic at lola, ang kakaibang tradisyon ng pagpaparetoke ng dibdib. Nagsimula siya noong 1996 mula 34B hanggang 32GG, at mula noon,
Tinahak na rin ng 4 niyang anak na babae ang parehong landas. Sa kabuuan, mayroon silang 13 breast surgeries na umabot sa mahigit 50,000 pounds ang ginastos. Para kay Shantan, hindi lang ito tungkol sa itsura, kundi isang lifestyle statement. Kasing halaga ng buhok, makeup at pananamit. Maging ang bunsong anak na si Britney, na 14 years old pa lamang noon, ay nakaramdam ng presyo na sumunod. Bagaman pinili niyang manatiling natural muna hanggang sa pagtanda. Sa kanilang lugar, kilala na sila bilang isang lokal na atraksyon. At para sa kanila, ang pagiging magkakahawig sa katawan ay simbolo ng pagkakaisa at pamilya. Maaaring sa iba'y labis o mababaw ito, pero para sa Marshall Clan, ito'y isang patunay na handa silang gawin ang lahat para sa imaheng gusto nilang ipakita sa mundo.